Dear Captain Kokak, ako po si Carla, isang simpleng housewife. 3 taon na kaming kasal ni Marvin. Noon ay masaya kami. Sabay kumain, sabay matulog, sabay mangarap. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may pader na siyang itinayo sa pagitan naming dalawa. Palagi siyang wala. Madalas daw may meeting, pero laging walang natatapos na proyekto. Hanggang sa isang gabi, sinundan ko siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang sinusundan ko ang sasakyan niya. Hanggang tumigil siya sa isang apartment sa Pasig. Dahan-dahan akong lumapit. Nakita kong may babaeng nagbukas ng pinto at hinalikan siya sa labi. Gusto kong sumigaw, pero pinili kong pakalmahin ang sarili ko. Nang magsara na ang pinto ay nilakasan ko ang loob ko na katukin yun. Walang sumagot. Tila wala silang naririnig. Maya-maya, naramdaman ko na lang ang hangin sa likod ko. Para bang may humawak sa balikat ko at bumulong. Hindi ka dapat narito. Kinabukasan, umuwi si Marvin at nagkunwaring walang nangyari. Ipinakita pa niya ang CCTV ng opisina. Doon ay may kuha raw ang babaeng multo. Nakadungaw sa conference room. Nang pinakita niya sa akin ang screen, kinilabutan ako. Ako yun. Ako ang multong nakita nila. Pero hindi pa ako patay. Dear Captain Kokak, ako po si Lorena, 34 na taong gulang. Iniwan ako ng mister ko para sa mas batang babae. Hindi ko kinaya. Nalugmok ako. Pero mas masakit pala ang sumunod na mangyayari. Nang umalis siya, ako na lang mag-isa sa bahay namin. Unang gabi pa lang, may naririnig na akong parang ungol mula sa kwarto namin. Akala ko guni-guni lang. Pero gabi-gabi, lumalakas yun. Para bang may nagtatalik sa loob at may umiiyak pagkatapos. Isang gabi, binuksan ko ang pinto ng kwarto. Sa gilid ng kama, may babaeng nakagapos. Duguan, may takip ang bibig at umiiyak. Tinignan niya ako. Sa kanyang mga mata, naroon ang puot at paghingi ng tulong. Lumapit ako, nanginginig, pero bigla siyang nawala. Nang sinilip ko ang ilalim ng kama, naroon ang babaeng nakagapos. Hindi na to gumagalaw, duguan at wala ng buhay. Minasdan kong maigi ang mukha niya. At laking pangingilabot ko dahil sa natuklasan ko. Ako yun. Ako ang babaeng wala ng buhay sa ilalim ng kama. Hindi ko na malaman kung ano nga bang ginawa sa akin ng mister ko bago siya sumama sa ibang babae. Hi Captain Kokak. Ako po si Jason. Isa po akong call center agent. Mahina ang loob. Pero nagpadala sa tukso. Naging kabit ako ng isang babaeng may asawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Myra. Sabi niya, hindi na raw sila nagmamahalan ng mister niya. Ako raw ang tunay niyang mahal. Panay ang rason ko sa sarili ko na hindi ako masama. Pero mali pala ako. Isang gabi, nag-check-in kami sa isang motel sa Cubao. May malaking salamin sa kisame. Parang pang bold movie. Habang nagpapahinga kami, nakita kong may aninong nakatayo sa sulok. Sa salamin lang kita. Hindi ko sinabi sa kanya, pero habang natutulog siya, narinig kong may bumulong. Ginagamit ka lang niya. Katulad ng kung paano niya ako ginamit. Pagtingin ko sa salamin, may lalaki akong nakita.
May tali sa leeg, nakabitin. Siya ang mister ni Myra. Nalaman ko kinabukasan na matagal na pala siyang patay. Nagpakamatay sa mismong motel na yun. At si Myra, 3 buwan na palang nawawala. Dear Captain Kokak, ako si Melissa. Dati akong waitress sa isang club. Isang gabi, may customer na politiko ang nagka-interes sa akin. Inalagaan niya ako, binigyan ng bahay, pera, at pangakong iiwan niya ang pamilya niya. Ako raw ang kanyang magiging reyna. Minsan isang gabi, habang nakaupo ako sa sala, may dumaan sa harap ng salamin. Isang babaeng nakaitim na bestida, matangkad, maputla, at may hawak na wedding ring. Sumigaw ako, tumakbo palabas ng bahay. Nang bumalik ako, may nakasulat na sa salamin gamit ang itim na lipstick. Winasak mo ang pamilya ko. Wawasakin ko rin ang buhay mo. Simula noon, gabi-gabi kong naririnig ang mga yabag ng takong. May amoy kandilang sumusunod. Hanggang isang araw, nakita ko na lang ang sarili kong umiiyak sa kama. Nakahiga, sa damit na pangkasal, na hindi naman sa akin. Kaya kong alisin ang sapatos, ang alahas, ang yaman. Pero hindi ko na maaalis ang kaluluwang nakasanib sa akin. Ang kaluluwang pagmamay-ari ng dating asawa ng kabit ko, na kanyang pinatay para makasama ako. Dear Captain Kokak, ako si Rodel, isang security guard. May pamilya ako, pero nadala sa tukso. Naging karelasyon ko si Bianca, isang trainee sa trabaho. Alam kong mali pero parang may demonyo sa loob ko na sinasabing karapatan mo rin namang sumaya. Gabi-gabi kaming nagkikita. Isang gabi, habang nasa bahay ako, tumawag siya. Pero hindi niya boses ang nasa kabilang linya. Isang basag na tinig ang narinig ko. Rodel, aalis na siya. Sa susunod, ikaw naman. Kinabukasan, wala na si Bianca. Patay na, sabi ng pulis. Overdose daw. Pero sa cellphone niya, may draft message na hindi niya naipadala. Rodel, may sumusunod sa akin. Yung boses na naririnig ko gabi-gabi. Asawa mo raw siya. Simula noon, kahit magpalit ako ng SIM card, kahit magpalit ako ng ibang phone, palaging may tumatawag sa akin tuwing 3:00 ng madaling araw. Parehong boses. Ikaw na lang ang kulang.